Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sino ba naman ang matutuwa kung nadiskubre mo na ang pinanggawa pala sa kotse mo na matagal mong pinag-ipunan ay noodles at hotdogs? Kahit naman ata sino, tiyak naman lulumo kung ang inaasahan mong sakyan na poprotekta sa iyo sa daan ay gawa pala sa instant noodles at hotdog na masarap gawing almusal. Samantalang ang BYD naman na ito, sa kalagitnaan ng pagmamaneho ng may-ari nito sa highway, bigla na lamang pumutok ang rear windshield nito. Habang tumataas ang benta ng BYD sa buong mundo kahit pa sa Pilipinas, napakarami ding mga kinakaharap na reklamo ngayon ng kumpanya dahil sa mga quality issues ng kanilang mga sasakyan. Ang kanilang mga top-of-the-line model pa mismo ang madalas na pumapalya sa iba't ibang kadahilanan. Gaya na lamang ng BYD Destroyer na ito, kinalawang agad ang maraming parte nito kahit bagong bili pa lamang. Ang mas malala pa, hindi din sigurado ang kumpanya kung maisasaayos pa nila itong muli. Ang kanilang modelo naman na nakadesenyo para sa mga off-road, may mga insidente na natatanggal ang gulong dahil pa din sa mga substandard na materyales na ginamit dito. Madalas ay nakakalagpas pa din ito sa quality check at binibili sa merkado. Isa sa mga modus ng mga electric vehicle sa China gaya ng BYD na meron na rin sa Pilipinas. Nagbebenta sila ng mura pero syempre ang ginagamit nila mga materyales ay yung mga mumurahin lang din. Dahil sa murang halaga, kinakagat ito ng maraming mga nais na magkakotse na nagtitipid. Pero ang hindi nila alam, tinipid din ng kumpanya ang pagkakagawa sa mga ito. Ilan sa mga modelo ng BYD, madalas may mga aberya. Hindi pangkaraniwang tunog, mabaho sa loob ng sasakyan at kung minsan, bigla na lamang umuusok at sumasabog sa kalagitnaan ng biyahe. Kung noong una, naging matunog ang BYD sa maraming mga nais magkaroon ng electric vehicle, ngayon ay unti-unti na silang nalulugi at kumakaunti na lamang ang benta na siguradong ito ay dahil sa quality issues ng kanilang mga sasakyan. Sa katunayan, noong Agosto ng nakaraang taon, ang reklamo para sa isang modelo ng BYD ay umabot ng 370%. Kaya naman ang partikular na modelo na ito, na Leopard 5, kung noon ay nakikipagsabayan ng presyo nito sa mga SUVs, ngayon ay biglang bumaba ang price value nito. Ang price reduction na ito ay dulot na din ng mga hindi na-satisfy ng mga car owners na meron ng naturang modelo. Ang mas nakakadismaya pa sa mga bumili ng Equation Leopard 5 ng BYD, binili nila ito ng napakamahal pero makalipas lamang ang 10 araw, halos 30% ang nabawas sa presyo nito. At mas pinalala pa ang tensyon ng maglabas ng bagong series ang BYD mula sa dating modelo. Isa pang modelo ng BYD na tinawag pa nilang may black technology pero hindi din naging maganda ang bentahan gaya ng inaasahan ng kumpanya dahil binahana naman ito ng mga issues at reklamo. Una, ang air suspension umano nito ay hindi ganon kaayos na kailangan pang magbayad muli ng malaking halaga para ito ay ayusin. Nangangahulugan nito na hindi na lamang pala ang mismong presyo ng modelong ito ang babayaran mo lang, kundi magbabayad ka pa din ng extra para lamang maisaayos ang air suspension nito. Sa video naman na ito, makikita na ang compressor ng isang BYD na idinaan sa tubig ay agad na nasira. Kulang na kulang ito sa insulation at waterproofing. Pati ang computer board at charger nito hindi din kinaya ng tubig. Dahil sa sobrang pagtitipid umano ng BYD, nadadamay pati ang mga materyales na gagamitin sa pagbuo ng kanilang mga sasakyan. Sa ngayon may mga tumatangkilik pa din sa mga BYD, siguro ay dahil sikat ito. Pero sigurado umano mga eksperto sa sasakyan na sa susunod na 3 taon, lalagapak ang kumpanya dahil sa dami ng mga nagre-reklamo sa kanila at hihingi ng compensation. Hindi na lamang mga BYD ang may issue ngayon sa China.
dahil kahit anong sakyan na gawa sa naturang bansa ay palyado at nagkakaaberya. Gaya na lamang na may-ari na ito na kung saan habang dinadrive niya ang kanyang sakyan, bigla na lamang natanggal ang cambio nito. Pinagpipilitan ng China na sila ang may pinakamalaking kumpanyang nagpo-produce ng mga pinakabago at pinakamagagandang mga sakyan sa buong mundo. Pero ang katotohanan, marami nang natatawa sa kanila dahil puro inirereklamo ang kanilang ginagawa. Makikita naman sa video na ito ang ilalim ng isa nilang sasakyan na 3 taon pa lamang ginagamit pero halos kainin na ito ng kalawang. Meron ng mga ganitong modelo sa Pilipinas sa kasalukuyan na nanganganib dahil kilala ang ating bansa na daanan ng bagyo at maya't maya ay umuulan. Kung isa kayo sa mga gumagamit ng cherry na sasakyan, siguraduhin ninyo na i-check ang mga ilalim ng mga ito dahil baka pag nalaman yung puro kalawang na pala ito ay huli na ang lahat. Siyempre, pangunahing dahilan kung bakit naging ganito ang mga ito ay dahil sa tinipid na materyales sa pagkakayari ng mga ito. Sa China, sa tuwing dinadala nila ang kanilang ganitong klase ng sasakyan na nasa ilalim pa ng warranty, pinipinturahan lamang nila ang mga ito para matakpan ng mga kalawang tsaka nila sisingilin ng mahal ang may-ari ng sasakyan. May mga nagtatanong kung bakit nakakalabas ang mga ganitong klase ng sasakyan at pumapasa sa corrosion standards. Pero sa ngayon, pilit na pinapatangkilik ng gobyerno ng China na bilhin at gamitin ang kanilang sariling gawa. Kahit pa katakot-takot na issue ang kinakaharap ng maraming mga car owners sa pagbili at paggamit nila ng mga domestic cars. Ang mas masaklap pa, ang mga mekaniko ng mga domestic cars ay walang gaanong kaalaman sa kanilang ginagawa. Kung ang mga mekaniko ng Toyota at iba pang brand ng mga kotse nalalaman na agad ang sira sa tunog pa lamang ng makina nito, ang mekaniko ng mga domestic cars sa China inaabot ng maraming oras para lamang malaman kung ano ang diferensya ng isang sasakyan tapos ay sisingilin ng napakalaki ang may-ari. Gaya na lamang ng paggawa sa engine issue ng isang sasakyan na hindi na kailangang buksan ng sasakyan sa domestic made car ng China, kailangan mo pang baklasin ito para lamang magawa. Kung matatandaan sa nakaraan nating video, nagpakalat ang CCP ng mga tao para i-boycott ang mga kotseng hindi nila gawa. Makikita sa video na ito ang mga kotse na mula sa iba't ibang mga kumpanya gaya ng Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz at iba pa ay mga basagang mga bintana at pintuan. Sa ilang mga sasakyan ay may mga nakaipit pang mga flyers na nagsasabing matagal na umanong panalo ang China sa bansang Japan at hindi na din sila kontrolado ng kahit anong bansa. Kaya dapat din umano na walang kahit anong produkto mula sa ibang bansa ang nakakapasok sa China. Sa nasa 30 mga brand ng sedan na nakapark sa naturang video, 8 brand sa mga ito ay hindi gawa ng China at makikita na basag-basag ang salamin ng mga ito. Ilang araw lamang bago ang video na ito, nasa 1 dosenang kotse na Mercedes-Benz ang pinagbabasag ang mga bintana sa isang mall parking lot sa loob lamang ng magdamag. Habang isang Teslang kotse naman na ito ay sinulatan ng kung ano-ano dahil lamang sa pagkakapark nito ng magdamag sa isang parking lot. Ilang mga vloggers din sa China ang nagkalat at tinatanong ilang mga foreign car owners kung bakit hindi nila tinatangkilik ang mga sasakyang gawa ng kanilang bansa. Ang mga vloggers na ito ay tila bayad ng gobyerno ng China dahil hindi nila tinitigilan ng isang car owner hanggat hindi nila ipapamukha sa kanila na traidor sila sa kanilang bansa. May mga karatula din na nagkalat sa China ngayon na nagbo-boycott sa mga produkto at serbisyo mula sa Japan at Amerika. At ang mga Chinese na nakikita nilang gumagamit ng kahit anong produkto na hindi gawa ng China ay tinatawag na traidor ng bansa at sa ibang pagkakataon ay inaatake pa. Kahit din pala ang mga Chinese na nagsasalita o maririnig na magsasalita na pinupuri nila ang Amerika o ibang mga bansa, sa halip na China ay pinupuntirya din ng ilang mga residente. Sa ngayon, ang mga foreign company sa China ay nahihirapang makabenta dahil sinisira ng marami mga Chinese ang kanilang mga reputasyon at nadadamay ang kanilang mga negosyo. Karamihan ngayon sa mga brand ng sasakyan sa China na mula sa ibang mga bansa ay lumagapak ang kanilang mga benta sa mga nakalipas na buwan.